Sa liblib na bayan ng San Isidro, kung saan ang araw ay dahan-dahang bumababa sa likod ng kabundukan at ang hangin ay may dalang alingaw-ngaw ng mga lumang paniniwala, naninirahan si Amang Dario. Isang sabongerong kilala hindi lamang sa tapang ng kaniyang mga alaga, kundi sa linis ng kaniyang pangalan. Sa loob ng maraming taon, inubog siya ng hirap at dangal, at sa bawat laban na kaniyang pinapasok, dala niya ang paniniwalang ang tunay na panalo ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa paraan ng pakikibaka. Ang kaniyang munting tahanan ay yari sa kahoy na pinanday ng panahon. Sa bakuran, may mga kulungan ng manok na maingat na inaalagaan. Bawat isa'y may pangalan, bawat isa'y may kwento. Ngunit sa kabila ng kaniyang sipag at talino, hindi maikakaila na tila ba may aninong nakadikit sa kaniyang kapalaran. Ilang laban na ang muntik na mapanalunan, subalit sa huling sandali na uuwi sa pagkatalo. Hindi dahil sa kahinaan ng kaniyang manok, kundi sa tila ba pag-ikot ng tadhana na hindi pumanig sa kanya. Kasama niya sa buhay ang kaniyang anak na si Isko, isang binatilyong tahimik ngunit matalim ang pag-unawa. Mula pagkabatay nasaksihan ni Isko ang bawat paghahanda ng ama. Ang maingat na pagpili ng pagkain ng manok, ang pag-eehersisyo ng mga pakpak, ang pag-aaral ng galaw ng kalaban. Sa mga gabing tahimik, madalas tanungin ni Isko ang ama kung bakit patuloy pa rin itong lumalaban sa sabungan kung paulit-ulit namang tinatalo ng kapalaran. Ngumiti lamang si Amang Dario sa tuwing maririnig ang tanong na iyon. Para sa kanya, ang sabong ay hindi lamang laro o sugal. Isa itong sining at panata. Panata sa sarili na hindi susuko sa gitna ng pagkatalo. At sining ng pagpupog sa lakas at disiplina. Sa tao man o sa hayop. Isang umaga, habang ang hamog ay nakapulupot pa sa damuhan, dumating ang balitang may malaking laban sa Karatig Bayan. Ang gantimpala ay sapat upang mabayaran ang mga utang na matagal nang bumibigat sa kanilang kapalikat. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Amang Dario ang bigat ng desisyon. Wala siyang manok na handa. Wala ring salaping maipupuhunan para sa bagong alaga. Sa gitna ng kaniyang pag-aalinlangan, pinili niyang maglakad patungo sa gilid ng gubat. Isang lugar na bihirang puntahan ng mga tao. Ayon sa matatanda, iyon ang lupaing hindi dapat ginagambala sapagkat doon umano, dumaraan ang mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Ngunit, ang pangangailangan at pag-asa ay may sariling lakas na kayang itaboy ang takot. Habang lumalalim ang kaniyang pagpasok sa gubat, napansin niyang tila nag-iiba ang anyo ng paligid. Ang mga puno ay mas matatangkad, ang liwanag ay mas mapusyaw, at ang katahimikan ay may dalang kakaibang bigat. Doon, sa isang clearing na tila ba inukit ng panahon, nakita niya ang isang nilalang na hindi niya kailanman inakalang makakaharap. Ang tikbalang ay nakatayo sa lilim. Matangkad, may anyong tao, ngunit may ulo ng kabayo. Hindi ito agresibo. Sa halip, tila ba nagmamasid lamang, parang matagal nang hinihintay ang pagdating ni Amang Dario. Sa tabi nito, may isang manok na kakaiba ang tindig. Makintab ang balahibo, matalim ang titig, at may presensyang hindi may paliwanag. Hindi nagsalita ang tikbalang. Agad. Tila sinusukat nito ang puso ng tao sa harap niya. Sa katahimikang iyon, naramdaman ni Amang Dario ang bigat ng sandali. Na ang anumang mangyayari ay magbabago sa takbo ng kaniyang buhay. At doon nagsimula ang kasunduang hindi niya palubos na nauunawaan. Nanatiling nakatayo si Amang Dario sa gitna ng clearing.
Hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ang tikbalang sa kaniyang harapan ay hindi nagpakita ng galit ni pagbabanta. Sa halip, ang presensya nito ay mabigat ngunit mahinahon. Parang isang matandang hukom na matagal nang nakamasid sa takbo ng buhay ng mga tao. Ang manok sa tabi ng nilalang ay dahan-dahang humakbang pasulong. Sa bawat galaw nito, tila sumusunod ang liwanag ng paligid. Animoy may sariling anino ang manok na hindi sumasabay sa direksyon ng araw. Napansin ni Amang Dario na ang mga balahibo nito'y hindi karaniwang pula o itim. May bahid itong tila abo at ginto. Nagbabago depende sa anggulo ng tingin. Hindi ka dapat narito, wika ng tikbalang. Ang tinig ay mababa ngunit malinaw. Tila nagmumula hindi lamang sa bibig kundi sa mismong lupa. Ngunit dumating ka pa rin. Hindi agad nakasagot si Amang Dario. Inipon niya ang lakas ng loob na matagal niyang hinubog sa mga sabungan, sa mga pagkatalo, at sa mga araw ng gutom. Naparito ako dahil wala na akong ibang mapuntahan, tugon niya, walang paligoy-ligoy. Kung ito man ang huling pagkakamali ko, pananagutan ko. Bahagyang ngumiti ang tikbalang, isang ngiting hindi masabi kung may kabutihan o panunuya. Marami ng taong nagsabi niyan, sagot nito. Ngunit, iilan lamang ang tunay na handang akuin ang kapalit ng kanilang hiling. Dahan-dahang lumapit ang tikbalang at hinaplos ang ulo ng mahiwagang manok. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amang Dario ang pagigting ng hangin. Ang mga dahon ay hindi gumalaw, ang mga ibon ay tila tumigil sa paghinga. Para bang ang buong gubat ay nakikinig. Ang manok na ito, wika ng nilalang, ay hindi basta panabong. Ipinanganak ito sa pagitan ng dilim at liwanag. Hindi ito natatalo sa lakas lamang, kundi sa hangarin ng may-ari. Napakunot ang noo ni Amang Dario. Ano ang ibig mong sabihin? Kung ang puso mo'y malinis, lalakas ito. Kung ang hangarin mo'y kasakiman, kakainin ka nito sa dulo. Hindi maiwasang maalala ni Amang Dario ang kaniyang mga pagkatalo. Ang mga gabing iniisip niya kung patas pa ba ang mundo, kung may saysay pa bang maging tapat sa isang larangang puno ng daya. Sa harap ng tikbalang, malinaw ang tanong, hanggang saan siya handang lumaban nang hindi isinusuko ang sarili? Ano ang kapalit? Diretsong tanong niya. Ang tikbalang ay tumingin sa kanya. Ang mga matay tila sumisilip sa kaibuturan ng kaniyang pagkatao. Hindi ngayon ang sagot sa tanong na iyan, wika nito. Darating ang araw na ang manok na ito ang magtuturo sa iyo kung ano ang tunay na halaga ng iyong panata. Tahimik ang paligid. Dahan-dahang itinulak ng tikbalang ang manok palapit kay Amang Dario. Nang hawakan niya ito, dumaloy ang kakaibang init sa kaniyang mga palad. Hindi masakit, ngunit sapat upang maramdaman niyang may buhay na higit pa sa karaniwan ng kaniyang hinahawakan. Alagaan mo ito, dagdag ng tikbalang. Hindi sa takot, hindi sa pagmamataas, kundi sa disiplina. Kapag nilabag mo ang balanse, babawiin ng gubat ang ipinahiram nito. Sa isang iglap, nagbago ang ihip ng hangin. Ang liwanag ay bumalik sa dati, at ang tikbalang ay unti-unting naglaho sa pagitan ng mga puno na parang hindi kailanman naroon. Naiwan si Amang Dario na may hawak na manok at isang kasunduang hindi malinaw ang hangganan. Sa kaniyang pag-uwi, mabigat ang kaniyang hakbang. Hindi siya masaya, hindi rin takot, kundi nag-iisip. Alam niyang ang pagdating ng manok na iyon ay simula pa lamang, hindi ng tagumpay, kundi ng pagsubok. Pagdating sa kanilang bakuran, pinalubong siya ni Isko. Napatingin ang binata sa kakaibang manok at agad nakaramdam ng paggalang na hindi niya maipaliwanag. Hindi nagtanong si Isko. Sa halip,
Tinulungan niya ang ama na ihanda ang kulungan na parang pareho nilang alam na may bagong yugto na nagsisimula sa kanilang buhay. At sa gabing iyon, sa ilalim ng tahimik na buwan, unang tumilaok ang mahiwagang manok. Isang tila pangakong may kasamang babala. Hindi agad isinabak ni Amang Dario ang bagong manok sa laban. Sa halip, itinuring niya itong parang isang panatang dapat unawain bago ipangalandakan. Tinawag niya itong Apotalim, hindi dahil sa talas ng tari, kundi sa talim ng titig na wari laging may binabasa sa loob ng tao. Sa mga unang araw, tahimik si Apotalim. Hindi ito palaban sa ibang manok, hindi rin mailap. Ngunit may kakaibang disiplina sa kilos nito. Kapag oras ng pagkain, eksakto ang galaw. Kapag oras ng pahinga, tila ba alam nito kung kailan dapat tumigil. Napansin ni Isko na tuwing pinagmamasdan ng ama ang manok, lalong nagiging maingat si Amang Dario sa bawat desisyon, sa bawat kilos, na para bang ang manok ay salamin ng kaniyang budhi. Lumipas ang mga linggo at unti-unting kumalat ang balita sa baryo. May bulong-bulungan tungkol sa bagong alaga ni Amang Dario na ito raw ay mula sa gubat na may dugong hindi pangkaraniwan. Ang mga kapitbahay ay may halong paghanga at pagdududa, ngunit walang lakas ng loob na magtanong ng tuwiran. Isang hapon, dumating si Mang Lucio, isang veteranong sabungero na kilala sa agresibong estilo at malalaking pusta. Tiningnan niya si Apotalim mula ulo hanggang paa at bahagyang ngumisi. "Mukhang payat," wika niya. "Kung gusto mo, subukan natin sa maliit na laban." Para para lang makita. Hindi agad sumagot si Amang Dario. Alam niyang ang unang laban ay higit pa sa pisikal na pagsubok. Naalala niya ang sinabi ng tikbalang na ang lakas ng manok ay nakatali sa hangarin ng may-ari. Sa sandaling iyon, tinanong niya ang sarili. Handa na ba siyang isugal hindi lamang ang pera, kundi ang kaniyang panata? Sa huli, pumayag siya. Hindi dahil sa yabang, kundi dahil alam niyang darating at darating ang sandaling iyon. Mas mabuting harapin ang pagsubok ng may bukas na mata. Sa araw ng laban, puno ang maliit na sabungan. Ang mga tao'y nagtipon, hindi dahil sa laki ng pusta, kundi dahil sa kakaibang katahimikan ni Amang Dario. Wala siyang ipinangalandakang pangako ng panalo. Wala ring palusot. Tahimik niyang inihanda si Apotalim. Maingat, walang labis, walang kulang. Nang magsimula ang laban, hindi agad umatake ang manok. Inikot nito ang kalaban, pinusukat ang galaw, parang naghihintay ng tamang sandali. May kaba sa dibdib ni Amang Dario, ngunit hindi siya sumigaw, hindi nagudyok. Hinayaan niyang ang manok ang magpasya. Sa isang iglap, kumilo si Apotalim. Hindi marahas, kundi eksakto. Isang galaw na sapat upang pabagsakin ang kalaban. Tahimik ang sabungan sa ilang sandali bago sumabog ang bulungan. Hindi dahil sa bilis, kundi dahil sa paraan ng pagkapanalo. Malinis, walang labis na dahas. Nanalo si Amang Dario, ngunit hindi siya nagdiwang. Sa halip, naramdaman niya ang bigat ng babala ng tikbalang. Ang tagumpay na iyon ay hindi gantimpala. Isa itong paalala na ang bawat panalo ay may kasunod na tanong. Pag-uwi nila ni Isko, hindi nagtagal ang saya. Kagabi, habang pinapakain ni Amang Dario si Apotalim, napansin niyang tila mas mabigat ang titig ng manok. Parang may hinihintay, parang may sinusukat. Sa katahimikan ng bakuran, naisip ni Amang Dario na ang tunay na laban ay hindi sa sabungan, kundi sa sarili.
At ang unang pagsubok ay hindi kung kaya niyang manalo, kundi kung kaya niyang manatiling tapat sa kaniyang panata habang patuloy na tumataas ang halaga ng bawat tagumpay. Pagkaraan ng unang panalo ni Apotalim, nagbago ang ihip ng hangin sa buhay ni Amang Dario. Ang mga dating hindi pumapansin ay biglang bumabati. Ang mga dati nagdududa ay ngayon nagmamasid ng may paghanga. Ngunit kasabay ng pagtaas ng kaniyang pangalan ay ang paglapit ng mga tukso. Mga paanyayang may dalang malaking pusta at mas malalaking pangako. Dumating ang mga alok mula sa ibang bayan. May nagsabing handa silang magbigay ng puhunan, may nagmungkahing sumali siya sa mas malalaking torneo. Sa bawat paanyaya, tahimik na nag-iisip si Amang Dario. Hindi niya malimutan ang paalala ng tikbalang. Ang lakas ng manok ay nakatali sa hangarin ng may-ari. Si Isko ang unang nakapansin ng pagbabago. Hindi sa asal ng ama, kundi sa bigat ng katahimikan nito. Kapag may dumadalaw na sabungero, mas tumatagal ang titig ni Amang Dario sa lupa na parang may binibilang na hindi niya masabi. Isang gabi, hindi na nakatiis si Isko. Ama, maingat niyang tanong, hanggang saan natin dadalhin Apotalim? Hindi agad sumagot si Amang Dario. Sa halip, tumingin siya sa kulungan kung saan tahimik na nakatayo ang manok. Hanggang sa hangganan ng tama, sagot niya sa wakas. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi madaling sukatin ang hangganang iyon. Isang araw, dumating si Mang Lucio muli. Ngunit iba na ang tono. May dala siyang alok, isang laban na may malaking pusta, sapat upang tuluyang mabura ang lahat ng utang ni Amang Dario. Ngunit may kondisyon, kailangang gumamit ng mas matalim na tari. Mas mapanganib, mas tiyak ang panalo. Naramdaman ni Amang Dario ang bigat ng sandali. Ang alok ay praktikal, halos makatarungan sa mata ng marami. Ngunit alam niyang ang bawat hakbang palayo sa disiplina ay hakbang papalapit sa kasakiman. Sa sandaling iyon, tila naramdaman niyang may nagmamasid mula sa dilim ng gubat. Tinanggihan niya ang alok. Hindi natuwa si Mang Lucio. Hindi ka laging mananalo sa pagiging malinis, wika nito bago umalis. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa isip ni Amang Dario. Hindi bilang tukso, kundi bilang babala sa kung anong uri ng mundo ang kaniyang ginagalawan. Sa mga sumunod na laban, nanalo pa rin si Apotalim. Ngunit napansin ni Amang Dario na sa tuwing may bahid ng pagdududa ang kaniyang isip, sa tuwing naiisip niya ang salapi kaysa sa panata, nagiging mabigat ang galaw ng manok na parang may humihila pababa sa lakas nito. Isang gabi, sa gitna ng katahimikan, muling naramdaman ni Amang Dario ang presensya ng gubat. Hindi niya nakita ang tikbalang, ngunit malinaw ang mensahe. Ang kasunduang ginawa ay hindi nasusukat sa salita, kundi sa bawat desisyong ginagawa araw-araw. Sa harap ng apoy, kinausap ni Amang Dario si Isko. Ikinuwento niya ang lahat, ang gubat, ang tikbalang, at ang babalang dala ng mahiwagang manok. Tahimik na nakinig si Isko at sa huli tumango. Kung ganoon, wika ng binata, ang laban ay hindi para sa yaman, kundi para sa kung sino tayo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amang Dario ang bahagyang pagluwag sa dibdib. Alam niyang darating ang mas mabibigat na pagsubok. Ngunit hanggat malinaw ang kaniyang panata, may pag-asa siyang manatiling buo, kahit sa mundong patuloy na humihila patungo sa dilim. Lumalim ang mga gabi sa San Isidro, at kasabay ng pagdilim ng langit ay ang pagbigat ng mga tanong sa dibdib ni Amang Dario. Sa kabila ng sunod-sunod na panalo ni Apotalim, hindi sumama ang kaniyang loob sa tuwing naririnig ang papuri. Sa halip, may bahagyang kirot.
Isang paalala na ang tagumpay na walang kababaang loob ay simula ng pagkaligaw. Isang gabi, hindi makatulog si Amang Dario. Ang hangin ay kakaibang malamig at ang mga dahon sa gubat ay tila may sariling wikang hindi maunawaan. Bumangon siya at lumabas ng bahay. Bitbit ang lamparang halos maubos na ang langis. Sa kaniyang mga hakbang, nadama niyang parang may humihila sa kanya pabalik sa lugar na minsang pinanggalingan ng kanyang kapalaran. Hindi niya dinala si Apotalim. Alam niyang may mga lakbay na kailangang tahakin ng mag-isa. Sa gilid ng gubat, huminto siya. Ang parehong katahimikan ay naroon. Ang uri ng katahimikang hindi payapa, kundi mapanimbang. Sa paghinga ng lupa, narinig niya ang mga bulong. Hindi malinaw na salita, kundi damdaming naguudyok sa kanya na suriin ang sarili. Sa gitna ng anino, unti-unting lumitaw ang tikbalang. Hindi ito ganap na nakikita, hinahabi lamang ng dilim ang anyo nito. "Bakit ka bumalik?" Tanong ng nilalang. Walang galit, walang lambing. "Dahil natatakot ako," tapat na sagot ni Amang Dario. "Hindi sa pagkatalo, kundi sa maaaring maging ako." Tahimik ang tikbalang sandali, saka nagsalita. "Ang takot na iyan, ang dahilan kung bakit ka napili. Ngunit tandaan mo, hindi habang buhay ang ipinahihiram. Ang lakas ay sinusubok ng oras at ang puso ay sinusubok ng pagpili." Naramdaman ni Amang Dario ang bigat ng mga salitang iyon. "May hangganan ba ang lahat?" Tanong niya. "May hangganan ang panghihiram," tugon ng tikbalang. "Ngunit, ang dangal, kung iingatan mo, ay mananatili kahit wala na ang lahat." Sa isang iglap, naglaho ang presensya ng nilalang. Naiwan si Amang Dario na may bagong pangunawa, na ang tunay na panganib ay hindi ang pagkawala ng mahiwagang manok, kundi ang pagkawala ng sarili. Pagbalik niya sa bahay, nadatnan niya si Isko na gising pa. Hindi na kinailangang magsalita. Sapat na ang tingin ng ama upang ipahiwatig ang bigat ng gabing iyon. Kinabukasan, gumawa si Amang Dario ng desisyong ikinagulat ng marami. Tumanggi siya sa isang malaking laban na tiyak sanang magdadala ng malaking yaman. Hindi pa oras, wika niya sa mga nagtatanong. Sa kulungan, tahimik si Apotale. Ngunit sa unang pagkakataon, matapos ang maraming araw, tila gumaan ang kilos nito. Parang may tinanggap na pa siya. Napansin ni Amang Dario ang maliit na pagbabagong iyon at napangiti. Hindi dahil sa panalo, kundi dahil sa katiyakang may tamang landas pa ring sinusundan. Sa gabing iyon, habang ang buwan ay mataas at maliwanag, alam ni Amang Dario na ang susunod na yugto ay mas mabigat kaysa sa mga nauna. Sapagkat ang tunay na pagsubok ay hindi kung gaano kalakas ang manok, kundi kung gaano katibay ang paninindigan ng taong humahawak sa tali ng kapalaran. Dumating ang panahon ng kapistahan sa karatig bayan ng Santa Elena at kasabay nito ang pinakamalaking sabungan sa buong lalawigan. Ang mga laban dito ay hindi lamang sinusukat sa laki ng pusta, kundi sa reputasyong nakataya. Ang pangalan ni Amang Dario ay muling nabanggit, hindi bilang hamon, kundi bilang pamantayan. Hindi niya hinangad na sumali, ngunit dumating ang paanyaya na hindi niya kayang baliwalain. Isang batang sabungero ang humarap sa kanya. Baguhan, ngunit may tapang at paggalang. Ang hamon ay malinaw, hindi malaking pusta, hindi maruming laban, kundi isang pagsubok ng dangal. Tinanggap ni Amang Dario ang hamon. Sa araw ng laban, dama ang kakaibang katahimikan sa sabungan. Walang sigawan, walang panunulak. Ang mga tao ay tila nakasaksi hindi ng sugal, kundi ng ritual.
Tahimik na inihanda ni Amang Dario si Apo Talim na sa pagkakataong iyon ay mas kalmado kaysa dati. Parang alam nito ang bigat ng sandali. Nang magsimula ang laban, hindi nagmadali ang dalawang manok. May paggalang sa pagitan ng bawat galaw, isang uri ng di nakikitang kasunduan na hindi lalampas sa hangganan ng tama. Sa huli, nanaig si Apo Talim, hindi sa bilis, kundi sa tiyaga at tamang tiyempo. Matapos ang laban, walang palakpakan. Sa halip, ang batang sabongero ay lumapit kay Amang Dario at yumuko bilang paggalang. "Maraming salamat," wika nito. "May natutunan ako." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amang Dario ang kakaibang kapayapaan. Hindi iyon ang kapayapaang dala ng panalo, kundi ang kapayapaang dulot ng pagiging tapat sa sarili. Sa kulungan, si Apo Talim ay tahimik na tumilaok, hindi hamon, kundi paalala. Ngunit sa likod ng kapayapaang iyon ay may paparating na unos. Sa dilim ng sabungan, may mga matang nagmamasid, mga taong hindi naghahangad ng dangal, kundi ng kapangyarihan. At alam ni Amang Dario na sa sandaling iyon, mas mapanganib ang maging malinis kaysa maging marumi. Sa gabing iyon, nagdasal si Amang Dario, hindi para sa panalo, kundi para sa lakas na manatiling buo kapag dumating ang panahong ang tama ay mas mahirap piliin kaysa sa mali. Hindi nagtagal matapos ang laban sa Santa Elena ay dumating ang mga taong may impluensya. Mga sabongherong may hawak na salapi, pangalan, at takot. Hindi sila dumating bilang mga kaibigan, kundi bilang mga nag-aalok ng kasunduan na may nakatagong tali. Pinuntahan nila si Amang Dario sa kaniyang sariling bakuran. Hindi sila nagbanta, hindi rin nagmakaawa. Tahimik lamang nilang inilahad ang nais, gawing bahagi ng kanilang hanay si Apo Talim. Sa kapalit, katiyakan ng panalo, proteksyon sa mga laban, at yaman na hindi kailanman naranasan ng isang karaniwang sabungero. Tahimik na nakinig si Amang Dario. Sa bawat salitang binibigkas ng mga panauhin, mas luminaw sa kanya ang anyo ng tukso. Hindi marahas, kundi makinis. Ang uri ng kasunduang nagpapanggap na biyaya. "Ayaw namin ng gulo," wika ng isa. "Gusto lang namin ng katiyakan." "Tiyakang isang bagay," sagot ni Amang Dario, "na ang kapangyarihang hiniram ay may kapalit na kaluluwa." Nagpalitan ng tingin ng mga lalaki. Hindi sila sanay sa ganitong tugon. Bago umalis, iniwan nila ang isang huling paalala. Ang mundong ginagalawan ni Amang Dario ay hindi umiikot sa prinsipyo, kundi sa kontrol. Pagkatapos ng kanilang pag-alis, napansin ni Isko ang bigat sa anyo ng ama. "Ama," wika niya, "kung tatanggi tayo, lalabanan natin ang agos." Tumango si Amang Dario. "Ngunit kung sasabay tayo, mawawala ang direksyon." Sa mga sumunod na araw, ramdam ang pagbabago. Kabila nito, taliblib na bayan ng San Isidro, kung saan ang araw ay dahan-dahang bumababa sa likod ng kabundukan at ang hangin ay may dalang alingaw-ngaw ng mga lumang paniniwala. Naninirahan si Amang Dario. Isang sabongerong kilala hindi lamang sa tapang ng kaniyang mga alaga, kundi sa linis ng kaniyang pangalan. Sa loob ng maraming taon, inubog siya ng hirap at dangal, at sa bawat laban na kaniyang pinapasok, dala niya ang paniniwalang ang tunay na panalo ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa paraan ng pakikibaka. Ang kaniyang munting tahanan ay yari sa kahoy na pinanday ng panahon. Sa bakuran, may mga kulungan ng manok na maingat na inaalagaan.
Bawat isa'y may pangalan, bawat isa'y may kwento. Ngunit sa kabila ng kaniyang sipag at talino, hindi maikakaila na tila ba may aninong nakadikit sa kaniyang kapalaran. Ilang laban na ang muntik na mapanalunan, subalit sa huling sandali na uuwi sa pagkatalo. Hindi dahil sa kahinaan ng kaniyang manok, kundi sa tila ba pag-ikot ng tadhana na hindi pumanig sa kanya. Kasama niya sa buhay ang kaniyang anak na si Isko, isang binatilyong tahimik ngunit matalim ang pag-unawa. Mula pagkabatay nasaksihan ni Isko ang bawat paghahanda ng ama. Ang maingat na pagpili ng pagkain ng manok, ang pag-eehersisyo ng mga pakpak, ang pag-aaral ng galaw ng kalaban. Sa mga gabing tahimik, madalas tanungin ni Isko ang ama kung bakit patuloy pa rin itong lumalaban sa sabungan kung paulit-ulit namang tinatalo ng kapalaran. Ngumiti lamang si Amang Dario sa tuwing maririnig ang tanong na iyon. Para sa kanya, ang sabong ay hindi lamang laro o sugal. Isa itong sining at panata. Panata sa sarili na hindi susuko sa gitna ng pagkatalo. At sining ng pagpupog sa lakas at disiplina. Sa tao man o sa hayop. Isang umaga, habang ang hamog ay nakapulupot pa sa damuhan, dumating ang balitang may malaking laban sa Karatig Bayan. Ang gantimpala ay sapat upang mabayaran ang mga utang na matagal nang bumibigat sa kanilang balikat. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Amang Dario ang bigat ng desisyon. Wala siyang manok na handa. Wala ring salaping maipupuhunan para sa bagong alaga. Sa gitna ng kaniyang pag-aalinlangan, pinili niyang maglakad patungo sa gilid ng gubat. Isang lugar na bihirang puntahan ng mga tao. Ayon sa matatanda, iyon ang lupaing hindi dapat ginagambala sapagkat doon umano, dumaraan ang mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Ngunit, ang pangangailangan at pag-asa ay may sariling lakas na kayang itaboy ang takot. Habang lumalalim ang kaniyang pagpasok sa gubat, napansin niyang tila nag-iiba ang anyo ng paligid. Ang mga puno ay mas matatangkad, ang liwanag ay mas mapusyaw, at ang katahimikan ay may dalang kakaibang bigat. Doon, sa isang clearing na tila ba inukit ng panahon, nakita niya ang isang nilalang na hindi niya kailanman inakalang makakaharap. Ang tikbalang ay nakatayo sa lilim. Matangkad, may anyong tao, ngunit may ulo ng kabayo. Hindi ito agresibo. Sa halip, tila ba nagmamasid lamang, parang matagal nang hinihintay ang pagdating ni Amang Dario. Sa tabi nito, may isang manok na kakaiba ang tindig. Makintab ang balahibo, matalim ang titig, at may presensyang hindi may paliwanag. Hindi nagsalita ang tikbalang. Agad. Tila sinusukat nito ang puso ng tao sa harap niya. Sa katahimikang iyon, naramdaman ni Amang Dario ang bigat ng sandali. Na ang anumang mangyayari ay magbabago sa takbo ng kaniyang buhay. At doon nagsimula ang kasunduang hindi niya palubos na nauunawaan. Nanatiling nakatayo si Amang Dario sa gitna ng clearing. Hindi makagalaw. Hindi makapagsalita. Ang tikbalang sa kaniyang harapan ay hindi nagpakita ng galit ni pagbabanta. Sa halip, ang presensya nito ay mabigat ngunit mahinahon. Parang isang matandang hukom na matagal nang nakamasid sa takbo ng buhay ng mga tao. Ang manok sa tabi ng nilalang ay dahan-dahang umakbang pasulong. Sa bawat galaw nito, tila sumusunod ang liwanag ng paligid, animoy may sariling anino ang manok na hindi sumasabay sa direksyon ng araw. Napansin ni Amang Dario na ang mga balahibo nito'y hindi karaniwang pula o itim. May bahid itong tila abo at ginto. Nagbabago depende sa anggulo ng tingin. Hindi ka dapat narito,
wika ng tikbalang. Ang tinig ay mababa ngunit malinaw. Tila nagmumula hindi lamang sa bibig kundi sa mismong lupa. Ngunit dumating ka pa rin. Hindi agad nakasagot si Amang Dario. Inipon niya ang lakas ng loob na matagal niyang hinubog sa mga sabungan, sa mga pagkatalo, at sa mga araw ng gutom. Naparito ako dahil wala na akong ibang mapuntahan, tugon niya, walang paligoy-ligoy. Kung ito man ang huling pagkakamali ko, pananagutan ko. Bahagyang ngumiti ang tikbalang, isang ngiting hindi masabi kung may kabutihan o panunuya. Marami ng taong nagsabi niyan, sagot nito. Ngunit, iilan lamang ang tunay na handang akuin ang kapalit ng kanilang hiling. Dahan-dahang lumapit ang tikbalang at hinaplos ang ulo ng mahiwagang manok. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amang Dario ang pag-igting ng hangin. Ang mga dahon ay hindi gumalaw, ang mga ibon ay tila tumigil sa paghinga. Para bang ang buong gubat ay nakikinig. Ang manok na ito, wika ng nilalang, ay hindi basta panabong. Ipinanganak ito sa pagitan ng dilim at liwanag. Hindi ito natatalo sa lakas lamang, kundi sa hangarin ng may-ari. Napakunot ang noo ni Amang Dario. Ano ang ibig mong sabihin? Kung ang puso mo'y malinis, lalakas ito. Kung ang hangarin mo'y kasakiman, kakainin ka nito sa dulo. Hindi maiwasang maalala ni Amang Dario ang kaniyang mga pagkatalo. Ang mga gabing iniisip niya kung patas pa ba ang mundo, kung may saysay pa bang maging tapat sa isang larangang puno ng daya. Sa harap ng tikbalang, malinaw ang tanong, hanggang saan siya handang lumaban nang hindi isinusuko ang sarili? Ano ang kapalit? Diretsong tanong niya. Ang tikbalang ay tumingin sa kanya, ang mga matay tila sumisilip sa kaibuturan ng kaniyang pagkatao. Hindi ngayon ang sagot sa tanong na iyan, wika nito. Darating ang araw na ang manok na ito ang magtuturo sa iyo kung ano ang tunay na halaga ng iyong panata. Tahimik ang paligid. Dahan-dahang itinulak ng tikbalang ang manok palapit kay Amang Dario. Nang hawakan niya ito, dumaloy ang kakaibang init sa kaniyang mga palad. Hindi masakit, ngunit sapat upang maramdaman niyang may buhay na higit pa sa karaniwan ng kaniyang hinahawakan. Alagaan mo ito, dagdag ng tikbalang. Hindi sa takot, hindi sa pagmamataas, kundi sa disiplina. Kapag nilabag mo ang balanse, babawiin ng gubat ang ipinahiram nito. Sa isang iglap, nagbago ang ihip ng hangin. Ang liwanag ay bumalik sa dati, at ang tikbalang ay unti-unting naglaho sa pagitan ng mga puno na parang hindi kailanman naroon. Naiwan si Amang Dario na may hawak na manok at isang kasunduang hindi malinaw ang hangganan. Sa kaniyang pag-uwi, mabigat ang kaniyang hakbang. Hindi siya masaya, hindi rin takot, kundi nag-iisip. Alam niyang ang pagdating ng manok na iyon ay simula pa lamang, hindi ng tagumpay, kundi ng pagsubok. Pagdating sa kanilang bakuran, pinalubong siya ni Isko. Napatingin ang binata sa kakaibang manok at agad nakaramdam ng paggalang na hindi niya maipaliwanag. Hindi nagtanong si Isko. Sa halip, tinulungan niya ang ama na ihanda ang kulungan na parang pareho nilang alam na may bagong yugto na nagsisimula sa kanilang buhay. At sa gabing iyon, sa ilalim ng tahimik na buwan, unang tumilaok ang mahiwagang manok. Isang tila pangakong may kasamang babala. Hindi agad isinabak ni Amang Dario ang bagong manok sa laban. Sa halip, itinuring niya itong parang isang panatang dapat unawain bago ipangalandakan. Tinawag niya itong Apotalim, hindi dahil sa talas ng tari, kundi sa talim ng titig na waki laging may binabasa sa loob ng tao. Sa mga unang araw, tahimik si Apotalim. Hindi ito palaban sa ibang manok.
hindi rin mailap. Ngunit may kakaibang disiplina sa kilos nito. Kapag oras ng pagkain, eksakto ang galaw. Kapag oras ng pahinga, tila ba alam nito kung kailan dapat tumigil. Napansin ni Isko na tuwing pinagmamasdan ng ama ang manok, lalong nagiging maingat si Amang Dario sa bawat desisyon, sa bawat kilos, na para bang ang manok ay salamin ng kaniyang budhi. Lumipas ang mga linggo at unti-unting kumalat ang balita sa baryo. May bulong-bulungan tungkol sa bagong alaga ni Amang Dario na ito raw ay mula sa gubat na may dugong hindi pangkaraniwan. Ang mga kapitbahay ay may halong paghanga at pagdududa, ngunit walang lakas ng loob na magtanong ng tuwiran. Isang hapon, dumating si Mang Lucio, isang veteranong sabungero na kilala sa agresibong estilo at malalaking pusta. Tiningnan niya si Apo Talim mula ulo hanggang paa at bahagyang ngumisi. "Mukhang payat," wika niya. "Kung gusto mo, subukan natin sa maliit na laban." Palmara ay para lang makita. Hindi agad sumagot si Amang Dario. Alam niyang ang unang laban ay higit pa sa pisikal na pagsubok. Naalala niya ang sinabi ng tikbalang na ang lakas ng manok ay nakatali sa hangarin ng may-ari. Sa sandaling iyon, tinanong niya ang sarili. Handa na ba siyang isugal hindi lamang ang pera, kundi ang kaniyang panata? Sa huli, pumayag siya. Hindi dahil sa yabang, kundi dahil alam niyang darating at darating ang sandaling iyon. Mas mabuting harapin ang pagsubok ng may bukas na mata. Sa araw ng laban, puno ang maliit na sabungan. Ang mga tao'y nagtipon, hindi dahil sa laki ng pusta, kundi dahil sa kakaibang katahimikan ni Amang Dario. Wala siyang ipinangalandakang pangako ng panalo. Wala ring palusot. Tahimik niyang inihanda si Apo Talim. Maingat, walang labis, walang kulang. Nang magsimula ang laban, hindi agad umatake ang manok. Inikot nito ang kalaban, pinusukat ang galaw, parang naghihintay ng tamang sandali. May kaba sa dibdib ni Amang Dario, ngunit hindi siya sumigaw, hindi nagudyok. Hinayaan niyang ang manok ang magpasya. Sa isang iglap, kumilo si Apo Talim. Hindi marahas, kundi eksakto. Isang galaw na sapat upang pabagsakin ang kalaban. Tahimik ang sabungan sa ilang sandali bago sumabog ang bulungan. Hindi dahil sa bilis, kundi dahil sa paraan ng pagkapanalo. Malinis, walang labis na dahas. Nanalo si Amang Dario, ngunit hindi siya nagdiwang. Sa halip, naramdaman niya ang bigat ng babala ng tikbalang. Ang tagumpay na iyon ay hindi gantimpala. Isa itong paalala na ang bawat panalo ay may kasunod na tanong. Pag-uwi nila ni Isko, hindi nagtagal ang saya. Kagabi, habang pinapakain ni Amang Dario si Apo Talim, napansin niyang tila mas mabigat ang titig ng manok. Parang may hinihintay, parang may sinusukat. Sa katahimikan ng bakuran, naisip ni Amang Dario na ang tunay na laban ay hindi sa sabungan, kundi sa sarili. At ang unang pagsubok ay hindi kung kaya niyang manalo, kundi kung kaya niyang manatiling tapat sa kaniyang panata, habang patuloy na tumataas ang halaga ng bawat tagumpay. Pagkaraan ng unang panalo ni Apo Talim, nagbago ang ihip ng hangin sa buhay ni Amang Dario. Ang mga dating hindi pumapansin ay biglang bumabati. Ang mga dati nagdududa ay ngayon nagmamasid ng may paghanga. Ngunit kasabay ng pagtaas ng kaniyang pangalan ay ang paglapit ng mga tukso. Mga paanyayang may dalang malaking pusta at mas malalaking pangako. Dumating ang mga alok mula sa ibang bayan. May nagsabing handa silang magbigay ng puhunan, may nagmungkahing sumali siya sa mas malalaking torneo.
Sa bawat paanyaya, tahimik na nag-iisip si Amang Dario. Hindi niya malimutan ang paalala ng tikbalang. Ang lakas ng manok ay nakatali sa hangarin ng may-ari. Si Isko ang unang nakapansin ng pagbabago. Hindi sa asal ng ama, kundi sa bigat ng katahimikan nito. Kapag may dumadalaw na sa bungero, mas tumatagal ang titig ni Amang Dario sa lupa na parang may binibilang na hindi niya masabi. Isang gabi, hindi na nakatiis si Isko. Ama, maingat niyang tanong, hanggang saan natin dadalhin si Apo Talim? Hindi agad sumagot si Amang Dario. Sa halip, tumingin siya sa kulungan kung saan tahimik na nakatayo ang manok. Hanggang sa hangganan ng tama, sagot niya sa wakas. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi madaling sukatin ang hangganang iyon. Isang araw, dumating si Mang Lucio muli. Ngunit iba na ang tono. May dala siyang alok, isang laban na may malaking pusta, sapat upang tuluyang mabura ang lahat ng utang ni Amang Dario. Ngunit may kondisyon, kailangang gumamit ng mas matalim na tari, mas mapanganib, mas tiyak ang panalo. Naramdaman ni Amang Dario ang bigat ng sandali. Ang alok ay praktikal, halos makatarungan sa mata ng marami. Ngunit alam niyang ang bawat hakbang palayo sa disiplina ay hakbang papalapit sa kasakiman. Sa sandaling iyon, tila naramdaman niyang may nagmamasid mula sa dilim ng gubat. Tinanggihan niya ang alok. Hindi natuwa si Mang Lucio. Hindi ka laging mananalo sa pagiging malinis. Wika nito bago umalis. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa isip ni Amang Dario. Hindi bilang tukso, kundi bilang babala sa kung anong uri ng mundo ang kaniyang ginagalawan. Sa mga sumunod na laban, nanalo pa rin si Apo Talim. Ngunit napansin ni Amang Dario na sa tuwing may bahid ng pagdududa ang kaniyang isip, sa tuwing naiisip niya ang salapi kaysa sa panata, nagiging mabigat ang galaw ng manok na parang may humihila pababa sa lakas nito. Isang gabi, sa gitna ng katahimikan, muling naramdaman ni Amang Dario ang presensya ng gubat. Hindi niya nakita ang tikbalang, ngunit malinaw ang mensahe. Ang kasunduang ginawa ay hindi nasusukat sa salita, kundi sa bawat desisyong ginagawa araw-araw. Sa harap ng apoy, kinausap ni Amang Dario si Isko. Ikinuwento niya ang lahat, ang gubat, ang tikbalang, at ang babalang, dala ng mahiwagang manok. Tahimik na nakinig si Isko, at sa huli tumango. Kung ganoon, wika ng binata, ang laban ay hindi para sa yaman, kundi para sa kung sino tayo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amang Dario ang bahagyang pagluwag sa dibdib. Alam niyang darating ang mas mabibigat na pagsubok. Ngunit hanggat malinaw ang kaniyang panata, may pag-asa siyang manatiling buo, kahit sa mundong patuloy na humihila patungo sa dilim. Lumalim ang mga gabi sa San Isidro, at kasabay ng pagdilim ng langit ay ang pagbigat ng mga tanong sa dibdib ni Amang Dario. Sa kabila ng sunod-sunod na panalo ni Apo Talim, hindi sumama ang kaniyang loob sa tuwing naririnig ang papuri. Sa halip, may bahagyang kirot. Isang paalala na ang tagumpay na walang kababaang loob ay simula ng pagkaligaw. Isang gabi, hindi makatulog si Amang Dario. Ang hangin ay kakaibang malamig, at ang mga dahon sa gubat ay tila may sariling wikang hindi maunawaan. Bumangon siya at lumabas ng bahay. Bitbit ang lamparang halos maubos na ang langis. Sa kaniyang mga hakbang, nadama niyang parang may humihila sa kanya pabalik sa lugar na minsang pinanggalingan ng kaniyang kapalaran. Hindi niya dinala si Apo Talim. Alam niyang may mga lakbay na kailangang tahakin ng mag-isa. Sa gilid ng gubat, huminto siya. Ang parehong katahimikan ay naroon. Ang uri ng katahimikang hindi payapa,
kundi mapanimbang. Sa paghinga ng lupa, narinig niya ang mga bulong. Hindi malinaw na salita, kundi damdaming naguudyok sa kanya na suriin ang sarili. Sa gitna ng anino, unti-unting lumitaw ang tikbalang. Hindi ito ganap na nakikita, hinahabi lamang ng dilimang anyo nito. "Bakit ka bumalik?" Tanong ng nilalang. Walang galit, walang lambing. "Dahil natatakot ako," tapat na sagot ni Amang Dario. "Hindi sa pagkatalo, kundi sa maaaring maging ako." Tahimik ang tikbalang sandali, saka nagsalita. "Ang takot na iyan, ang dahilan kung bakit ka napili. Ngunit tandaan mo, hindi habang buhay ang ipinahihiram. Ang lakas ay sinusubok ng oras at ang puso ay sinusubok ng pagpili." Naramdaman ni Amang Dario ang bigat ng mga salitang iyon. "May hangganan ba ang lahat?" Tanong niya. "May hangganan ang panghihiram," tugon ng tikbalang. "Ngunit, ang dangal, kung iingatan mo, ay mananatili kahit wala na ang lahat." Sa isang iglap, naglaho ang presensya ng nilalang. Naiwan si Amang Dario na may bagong pangunawa, na ang tunay na panganib ay hindi ang pagkawala ng mahiwagang manok, kundi ang pagkawala ng sarili. Pagbalik niya sa bahay, nadatnan niya si Isko na gising pa. Hindi na kinailangang magsalita. Sapat na ang tingin ng ama upang ipahiwatig ang bigat ng gabing iyon. Kinabukasan, gumawa si Amang Dario ng desisyong ikinagulat ng marami. Tumanggi siya sa isang malaking laban na tiyak sanang magdadala ng malaking yaman. "Hindi pa oras," wika niya sa mga nagtatanong. Sa kulungan, tahimik si Apotali. Ngunit sa unang pagkakataon, matapos ang maraming araw, tila gumaan ang kilos nito. Parang may tinanggap na pa siya. Napansin ni Amang Dario ang maliit na pagbabagong iyon at napangiti. Hindi dahil sa panalo, kundi dahil sa katiyakang may tamang landas pa ring sinusundan. Sa gabing iyon, habang ang buwan ay mataas at maliwanag, alam ni Amang Dario na ang susunod na yugto ay mas mabigat kaysa sa mga nauna. Sapagkat ang tunay na pagsubok ay hindi kung gaano kalakas ang manok, kundi kung gaano katibay ang paninindigan ng taong humahawak sa tali ng kapalaran. Dumating ang panahon ng kapistahan sa karatig bayan ng Santa Elena at kasabay nito ang pinakamalaking sabungan sa buong lalawigan. Ang mga laban dito ay hindi lamang sinusukat sa laki ng pusta, kundi sa reputasyong nakataya. Ang pangalan ni Amang Dario ay muling nabanggit, hindi bilang hamon, kundi bilang pamantayan. Hindi niya hinangad na sumali, ngunit dumating ang paanyaya na hindi niya kayang baliwalain. Isang batang sabungero ang humarap sa kanya. Baguhan, ngunit may tapang at paggalang. Ang hamon ay malinaw. Hindi malaking pusta, hindi maruming laban, kundi isang pagsubok ng dangal. Tinanggap ni Amang Dario ang hamon. Sa araw ng laban, dama ang kakaibang katahimikan sa sabungan. Walang sigawan, walang panunulak. Ang mga tao ay tila nakasaksi hindi ng sugal, kundi ng ritual. Tahimik na inihanda ni Amang Dario si Apotalim na sa pagkakataong iyon ay mas kalmado kaysa dati. Parang alam nito ang bigat ng sandali. Nang magsimula ang laban, hindi nagmadali ang dalawang manok. May paggalang sa pagitan ng bawat galaw, isang uri ng di nakikitang kasunduan na hindi lalampas sa hangganan ng tama. Sa huli, nanaig si Apotalim, hindi sa bilis, kundi sa tiyaga at tamang tiyempo. Matapos ang laban, walang palakpakan. Sa halip, ang batang sabongero ay lumapit kay Amang Dario at yumuko bilang paggalang. "Maraming salamat," wika nito.
may natutunan ako. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amang Dario ang kakaibang kapayapaan. Hindi iyon ang kapayapaang dala ng panalo, kundi ang kapayapaang dulot ng pagiging tapat sa sarili. Sa kulungan, si Apo Talim ay tahimik na tumilaok, hindi hamon, kundi paalala. Ngunit sa likod ng kapayapaang iyon ay may paparating na unos. Sa dilim ng sabungan, may mga matang nagmamasid. Mga taong hindi naghahangad ng dangal, kundi ng kapangyarihan. At alam ni Amang Dario na sa sandaling iyon, mas mapanganib ang maging malinis kaysa maging marumi. Sa gabing iyon, nagdasal si Amang Dario, hindi para sa panalo, kundi para sa lakas na manatiling buo kapag dumating ang panahong ang tama ay mas mahirap piliin kaysa sa mali. Hindi nagtagal matapos ang laban sa Santa Elena ay dumating ang mga taong may impluensya. Mga sabongherong may hawak na salapi, pangalan, at takot. Hindi sila dumating bilang mga kaibigan, kundi bilang mga nag-aalok ng kasunduan na may nakatagong tali. Pinuntahan nila si Amang Dario sa kaniyang sariling bakuran. Hindi sila nagbanta, hindi rin nagmakaawa. Tahimik lamang nilang inilahad ang nais, gawing bahagi ng kanilang hanay si Apo Talim. Sa kapalit, katiyakan ng panalo, proteksyon sa mga laban, at yaman na hindi kailanman naranasan ng isang karaniwang sabungero. Tahimik na nakinig si Amang Dario. Sa bawat salitang binibigkas ng mga panauhin, mas luminaw sa kanya ang anyo ng tukso. Hindi marahas, kundi makinis. Ang uri ng kasunduang nagpapanggap na biyaya. Ayaw namin ng gulo, wika ng isa. Gusto lang namin ng katiyakan. Tiyakang isang bagay, sagot ni Amang Dario, na ang kapangyarihang hiniram ay may kapalit na kaluluwa. Nagpalitan ng tingin ng mga lalaki. Hindi sila sanay sa ganitong tugon. Bago umalis, iniwan nila ang isang huling paalala. Ang mundong ginagalawan ni Amang Dario ay hindi umiikot sa prinsipyo, kundi sa kontrol. Pagkatapos ng kanilang pag-alis, napansin ni Isko ang bigat sa anyo ng ama. Ama, wika niya, kung tatanggi tayo, lalabanan natin ang agos. Tumango si Amang Dario. Ngunit kung sasabay tayo, mawawala ang direksyon. Sa mga sumunod na araw, ramdam ang pagbabago. May mga laban na hindi na inaalok kay Amang Dario. May mga sabungang biglang nagsara ng pinto. Ang dating paggalang ay napalitan ng malamig na distansya. Ngunit sa kabila nito, nanatiling payapa si Apo Talim. Parang mas lalong tumitibay sa tuwing pinipili ng amo ang mahirap na landas. Isang gabi, muling naramdaman ni Amang Dario ang presensya ng gubat. Sa hangin, may dalang mensahe na hindi na kailangang bigkasin. Ang pagsubok ng kapangyarihan ay hindi natatapos sa pagtanggi. Nagsisimula pa lamang ito roon. At sa katahimikan ng gabi, malinaw kay Amang Dario na ang susunod na kabanata ng kaniyang buhay ay hindi na tungkol sa sabong lamang, kundi sa kung paano haharapin ang mundong ayaw sa taong hindi kayang bilhin. Unti-unting nagbago ang takbo ng araw sa San Isidro. Ang mga umagang dati payapa ay napalitan ng mga sandaling puno ng pag-aabang na parang may hinihintay na hindi may paliwanag. Si Amang Dario ay patuloy sa kaniyang gawain. Pinapakain si Apo Talim, nililinis ang kulungan, at tinuturuan si Isko ng mga aral na hindi nakasulat sa aklat. Ngunit, sa ilalim ng mga kilos na iyon ay may nakatagong pag-iingat. Dumating ang unang senyales ng pagguho nang mawala ang isa sa kaniyang mga lumang kaibigan sa sabungan. Hindi siya sinagot sa mga sulat. Hindi rin nakita sa mga pook
na dati madalas niyang puntahan. Walang malinaw na paliwanag, tanging mga bulong lamang na nagsasabing may mga desisyong hindi raw pinalampas ng mga may kapangyarihan. Hindi nagpakita ng takot si Amang Dario, ngunit lalo siyang naging maingat. Hindi na siya tumatanggap ng hamon ng basta-basta. Pinipili niya ang laban na may malinaw na kasunduan at may saksi sa bawat hakbang. Para sa ilan, ito'y kahinaan. Para sa kanya, ito'y disiplina. Isang hapon, habang papalubog ang araw, may mga bakas ng paa sa gilid ng kanilang bakuran. Mga bakas na hindi kabilang sa tao o hayop na karaniwan sa lugar. Napansin iyon ni Isko at agad ipinagbigay alam sa ama. Hindi na sila nagtanong kung kanino iyon galing. Sapat na ang kaalamang may nagmamasid. Sa gabing iyon, hindi mapakali si Apotal. Hindi ito palakad-lakad, hindi rin palaban. Bagkus ay tahimik na nakatayo. Ang titig ay nakatuon sa direksyon ng gubat. Para bang may hinihintay na dumating o may babalang nais iparating. Naupo si Amang Dario sa tabi ng kulungan. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang mabigat ang kaniyang dibdib. Hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa pangambang baka madamay ang anak sa mga bagay na hindi nito pinili. Kung dumating ang oras, mahinang wika niya kay Isko, na kailangan mong umalis. Huwag kang mag-alinlangan. Hindi sumagot ang binata agad. Sa halip, umupo siya sa tabi ng ama. Kung aalis man ako, sagot niya, dala ko ang itinuro mo. At kung mananatili ako, iyon ay dahil pinili ko. Sa katahimikan ng gabing iyon, muling dumampi ang malamig na hangin mula sa gubat. Hindi nagpakita ang tikbalang, ngunit malinaw ang presensya nito. Isang paalala na ang mga kasunduang ginawa sa pagitan ng mundo ng tao at ng di nakikita ay may mga sandaling kailangang bayaran. Kinabukasan, dumating ang balitang may malaking laban na itinakda sa isang sabungan na kontrolado ng mga taong tumanggi si Amang Dario noon. Hindi ito paanyaya, isa itong hamon. At sa hamong iyon, malinaw ang mensahe. Ang katahimikan ay hindi na maaaring ipagpaliban. Tahimik na tiningnan ni Amang Dario si Apotal. Sa unang pagkakataon, nakita niya sa mga mata ng manok ang hindi niya kailanman nakita noon. Hindi babala, kundi paghahanda. At doon niya naunawaan na ang susunod na hakbang ay hindi na tungkol sa pagpili kung lalaban o hindi, kundi kung paano lalaban nang hindi isinusuko ang huling piraso ng kaniyang dangal. Dumating ang araw ng hamon na tila mas mabigat kaysa sa alinmang laban na hinarap ni Amang Dario. Ang sabungan ay hindi karaniwang puok, malawak, maayos, at tahimik na paraang nakakabahala. Walang sigawan, walang palitan ng biro. Ang mga taong naroon ay hindi basta manonood. Sila'y mga saksi sa isang pasyang may kakambal na kapalit. Hindi nag-isa si Amang Dario. Kasama niya si Isko, tahimik ngunit matatag ang tindig. Sa bawat hakbang papasok, dama nila ang malamig na pagtingin ng mga may kapangyarihan. Mga matang sanay magtaya hindi lamang ng salapi, kundi ng kapalaran ng iba. Ipinresenta ang kalaban, isang manok na kilala sa bilis at bangis. Hawak ng isang sabongerong hindi kilala sa pangalan, kundi sa impluensya. Walang palitan ng salita. Walang ngiti. Ang laban ay itinakda na parang hatol na matagal nang isinulat. Sa paghahanda, maingat si Amang Dario. Hindi niya binago ang kaniyang nakagawian. Walang dagdag, walang bawas. Ang tari ay ayon sa napagkasunduan.
Ang tali ay maayos, ang haplos ay kalmado. Sandaling iyon, hindi niya inisip ang panalo o talo. Inanlala niya ang unang araw na hawak niya si Apotalim, ang init sa palad, ang babalang hindi binigkas ng tuwiran. Nang magsimula ang laban, mabilis ang unang salubong. Malakas ang kalaban, agresibo, parang may hinahabol na katiyakan. Si Apotalim ay umatras ng bahagya, hindi sa takot, kundi sa pagtantya. Sa bawat ikot, malinaw ang kaibahan ng layunin. Ang isa'y uhaw sa panalo. Ang isa'y matyagang naghahanap ng tamang sandali. Sa kalagitnaan ng laban, may nangyaring hindi inaasahan. Isang utos na pabulong ang narinig mula sa gilid ng sabungan. Isang paglabag sa katahimikan, isang hudyat ng kontrol. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amang Dario ang pagbigat ng hangin. Ang mga mata ng kalaban ay tila nagbago. Mas mapanganib, mas desperado. Napansin niya ang kakaibang kilos ni Apotalim. Hindi ito umatake. Tumigil ito sandali at sa pagtigil na iyon, parang may tanong na ibinabato sa kanya. Ipagpapatuloy ba niya ang laban sa paraang itinakda ng iba? O tatanggapin ang maaaring kahihinatnan ng paninindigan? Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagudyok. Pinili niyang manahimik. Ang sumunod na mga sandali ay mabilis ngunit malinaw. Sa isang eksaktong galaw, walang labis na dahas, walang panlilinlang, natapos ang laban. Bumagsak ang kalaban. Tahimik ang sabungan, hindi dahil sa pagkabigla, kundi dahil sa pag-unawa. May nanalo, ngunit hindi sa paraang inaasahan ng mga may control. Hindi nagdiwang si Amang Dario. Alam niyang ang panalong iyon ay may kapalit. At hindi siya nagkamali. Pagkatapos ng laban, nilapitan siya ng isa sa mga may kapangyarihan. Walang galit sa tinig, ngunit malinaw ang babala. Hindi lahat ng panalo ay pinahihintulutan, wika nito. May mga tagumpay na kailangang bayaran. Tumango si Amang Dario. Alam ko, sagot niya. At handa akong magbayad kung ang kapalit ay ang manatiling buo. Sa pag-uwi nila ni Isko, tahimik ang daan. Sa bakuran, muling humarap si Amang Dario kay Apotalim. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang presensya ng manok ay nag-iba. Parang may dahan-dahang paghupa ng isang puwersang matagal ng hiniram. Sa gabing iyon, muling dumampi ang hangin ng gubat. At sa katahimikan, malinaw kay Amang Dario. Ang huling kabanata ay papalapit. At sa pagdating nito, hindi na ang panalo ang tanong, kundi kung ano ang may iwan kapag kinuha na ang lahat ng hiniram. Tahimik ang umaga nang magising si Amang Dario. Ang liwanag ay banayad. Walang pangakong ginhawa o banta ng unos. Isang karaniwang araw na tila walang alam sa bigat ng darating. Sa bakuran, naroon si Apotalim, nakatayo sa gilid ng kulungan. Ang tindig ay payapa, ngunit mabigat sa pakiramdam. Hindi ito tila handa sa laban. Tila handa ito sa pamamaalam. Hindi na kinailangan ni Amang Dario ng paliwanag. Sa loob ng maraming buwan, unti-unti niyang naramdaman ang paghupa ng mahiwagang puwersa. Hindi bigla, hindi marahas, kundi dahan-dahang pag-urong. Gaya ng alon na bumabalik sa dagat. Naunawaan niyang ang ipinahiram ay hindi kailanman pag-aari. At ang tunay na sukatan ng tao ay kung paano niya tinatanggap ang pagbawi. Lumapit si Isko, dala ang tubig at pagkain. Tiningnan niya ang ama at sa tinging iyon ay may tanong na matagal nang naghihintay ng sagot. Tapos na ba? Mahinang wika niya. Ngumiti si Amang Dario.
Isang ngiting payak. Walang panghihinayang. Tapos na ang hiram, sagot niya. Ngunit hindi ang aral. Sa sandaling iyon, dumampi ang malamig na hangin mula sa gubat. Hindi ito tulad ng mga nauna. Wala ang bigat ng babala. Wala ang anino ng pagsusulit. Sa halip, may dala itong katahimikang parang pasasalamat. Sa gilid ng paningin ni Amang Dario, nasilayan niya ang tikbalang. Hindi buo ang anyo. Hindi rin malinaw ang mukha. Ngunit sapat ang presensya upang maunawaan ang mensahe. Tinupad mo ang panata. Wika ng tinig na tila bahagi ng hangin. Hindi lahat ng tao ay marunong tumigil kapag oras na. Hindi sumagot si Amang Dario. Sa halip, marahan niyang binuksan ang kulungan. Lumabas si Apo Tali. Tumapak sa lupa. At sa unang pagkakataon, wala na ang kakaibang liwanag sa mga balahibo nito. Isa na lamang itong manok. Malakas, disiplinado, ngunit hindi nahiwalay sa karaniwang takbo ng mundo. At doon, sa pagiging karaniwan, naroon ang tunay na biyaya. Lumakad si Apo Talim patungo sa gilid ng bakuran at sandaling huminto. Tumilaok ito, isang huling hudyat, hindi ng hamon, kundi ng pagpapaalam. Pagkaraan, naglaho ito sa direksyon ng gubat, hindi bilang pag-aari ng sinuman, kundi bilang bahagi ng lupang pinanggalingan nito. Nanatiling tahimik si Amang Dario. Hindi siya nalungkot. Hindi rin siya natuwa. Ang naramdaman niya ay kabuuan. Isang uri ng kapayapaang bihirang makamtan ng mga taong nasanay sa laban. Sa mga sumunod na araw, hindi na bumalik si Amang Dario sa malalaking sabungan. Pinili niyang manatili sa San Isidro, magturo sa mga kabataang nais matuto ng disiplina, at mag-alaga ng mga manok hindi para sa pusta, kundi para sa kaalaman. Ang kaniyang pangalan ay unti-unting nawala sa mga bulungan ng kapangyarihan, ngunit nanatili sa alaala ng mga taong nakasaksi sa kaniyang paninindigan. Si Isko ang nagpatuloy, hindi bilang anino ng ama, kundi bilang sariling tao. Bitbit niya ang aral na hindi kailanman naitaya, na ang dangal ay hindi napapanalunan, kundi pinipili araw-araw. At sa tuwing daraan ng malamig na hangin mula sa gubat, napapangiti si Amang Dario. Hindi dahil sa alaala ng kapangyarihan, kundi dahil nakatiyakang minsan sa isang mundong puno ng tukso, may taong piniling maging buo hanggang sa huli.